Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Bukas, June 24, ay ipinagdiriwang ang Araw ng Maynila. At bilang pakikiisa sa selebrasyong ito, napili naming anyayahan sa hapong ito ang isang alagad ng sining na isinilang at lumaki sa lungsod ng Maynila. Dito rin sumibol at namunga ang kanyang talento sa pagsusulat at pagpipinta. Ang Buhay Maynila din ang naging inspirasyon niya sa pagbuo ng isang matagumpay na art series kung saan ginagamit niya ang tradisyonal na Japanese ukiyo-e style of woodblock printing upang ilarawan ang pang-araw-araw na buhay ng mga taong naninirahan sa lungsod na ito. Kaya't huwag kayong aalis. Sa hapong ito, samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masaya at makulay na kwentuhan kasama ang artist and creator ng Manila Ukiyo-e Art Series na si Marius Black. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang writer, painter, and independent comic book artist na si Marius Funtilar o mas kilala bilang Marius Black. Magandang hapon, Marius. Welcome to Art to Art. Good afternoon po, Ma'am Lisa. How are you? I'm good. How are you? I'm great naman po. Okay, fantastic. So, curious lang actually kami, Marius. Why did you decide na gamitin yung pseudonym na Marius Black as an artist at bakit mo pinili ito? I see. Kasi yung name ko po is Marius Cornelius Arceo Funtilar. So if I'm gonna, parang pag sinulat ko po siya, sobrang haba niya. So I guess pinili ko na lang po yung favorite ko ng color, which is black, na to signify yung pangalan ko po when they talk about me or pag nagsisign po. So Marius Black na lang po yung nilagay ko. And for me, kasi ang dami ko rin pong mga art styles na I try to experiment on. Parang iba-ibang kulay sila. So parang pag dati, di ba, pag bata ka, pag sinabi pinaghalo-halo mo yung mga kulay, you will get black. So parang dark siya. So parang symbolism lang po nun sa akin is multicolored na artist po. Totoo. Of course, tubong Maynila ka. So kwentuhan mo naman kami tungkol sa paglaki mo sa syudad, at ito of course ang naging inspirasyon ng iyong sining. Yes po. So ako po kasi parang born and raised sa Manila for more than 30 years na. Malapit po kami nakatira sa may Blumentritt. So my mom, lagi po niya akong dinadala sa palengke when I was young. So she brings me sa parang nagbebenta ng mga gulay and meat. So all the smells, I can smell sa Blumentritt, mga jeepney, ganyan. And then meron din mga nagbebenta ng like fishes, ganyan, or kakanin. So nakita ko po yun as growing up, and nung una parang hindi ko siya gusto kasi like when you're a kid, diba, parang hindi mo siya, ano ba to, ba't mabaho, ganyan.
And then magulo, madumi. And when I was growing up, nakakapunta naman po ako sa iba-ibang cities like Quezon City, ganyan, Novaliches, or sa Antipolo. Tapos parang na-realize ko, ang ganda pala nung sa amin, like yung Manila. Kasi parang nakita ko na walang katulad niya sa iba. Like, hindi ganun ka-busy and hindi ganun ka-dangerous kasi medyo dangerous sa Blumentritt if you grow up there, madaming snatcher, ganyan. And I really like that part of it na medyo parang kakaiba siya, even with the danger. And ang dami na nga rin pong beses ako na na-snatchan doon. Nasaksak na rin po ako one time sa Blumentritt. But I really still like it kasi nga po, it's full of colors. Yung mga tao sa kanya maingay, pero they have a certain personality na sobrang paano sila magsalita, how frank they are pag nagsasalita, and then also yung mga damit nila kakaiba kasi mainit sa amin, gano'n. So, gano'n po. So, I really love everything about it. Okay. Actually, nasagot mo na nga yung susunod kong tanong kasi nga, for a city that's congested, polluted, crowded, maingay, mahal mo pa rin ang Maynila. Yes po. Oo. Okay. So, paano nagsimula ang iyong Manila Ukiyo-e series? I At see. para sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, ano ba ang konsepto ng Ukiyo-e art? So yung ukiyo-e art po, it came from, nag-start siya sa 16th century Japanese pa po na parang traditional woodblock printing. Dati po kasi syempre, hindi pa naman uso yung mga machines natin ngayon na they can produce like prints. So, ginagawa po dati ng mga Japanese, they parang capture daily life. And then the way they do it is they try to at least get the parang yung everyday nila. And then they capture it by having other prints na hand-painted po. So, gumagawa sila ng prints that we have today, pero hand-painted po, using woodblock prints. And that's what I loved about their art kasi bukod sa, they can capture yung daily scenes nila sa life nila nung sa Japan po. They can also reproduce their art. You can't say na parang cheap yun kasi, well, that time they saw it as cheap, pero ngayon po nasa galleries na yung mga gawa nila. Yes. So, that inspired me to sell my work cheaply in a way na parang affordable siya. And to also make a lot of my artworks. Kasi I noticed sa art, let's say sa galleries, they can only show one artwork and then sell it, and then that's the end of that artwork. Parang if madaming magkagusto ng painting na yun, isa lang yung makakakuha. So I wanted na maraming makakuha nung isang, let's say, artwork ko by doing the prints, like instead na print siya, I hand paint everything po that I do. So hindi lang isa yung makakakuha ng isang design. They can also get multiple designs by me na hand-painted pa rin. Pero each work is distinctive pa rin, no? From Yes each po. other. Even Oo. if magkamukha po sila ng, let's say, outline, like the same design, since I hand-paint everything, magkaiba pa rin po pag pinagtabi niyo sila ng itsura at saka ng how I painted it. Sometimes I change the colors and everything. Ganun po. Okay, so can you take us through the actual process of yung creating your ukiyo-e artworks? Paano mo natutunan yung I see. process? Pumunta ka ba ng Japan? At saan ka kumukuha ng inspirasyon sa yung mga hakbang na yung pinagdadaanan to get to the final product? I see. So, ang una ko po talagang ginagawa, since we mentioned earlier na I also am a independent comic book artist, tinrain po kami na take references of anything you see, like, for example, shoes or like parang mga jeepneys, ganyan. So take pictures. So that has been parang na-inbred na sa akin na sobrang nasa puso ko na yun just to take pictures. And then, so as I live in Manila, I take pictures po yung who are in Manila, yung nagbebenta ng like saging, nagbebenta ng dyaryo, ganyan. And then what happened was, I had like an event na kinailangan ko ng artwork the next day. So I had to think of
concept na I can like do overnight na artwork. So what I did, hindi naman po, na-inspire nga po ako dun sa ukiyo-e na art. Pero hindi ako talaga gumagamit ng woodblock because it's too difficult for me to carve wood. So as a Filipino, medyo creative tayo. We use other things. Ang ginawa ko po, ginamit ko po yung printer namin sa bahay to make prints. Opo. So I see. took the pictures na I have and then printed them and I traced the outline. Then that outline became something like this po. So it's more of a like parang outline ng mga bata sa jeep. Nga, black and white. Black and white, Oo. yes. So, yung outline na yan, galing sa isang photograph. Yes, so photograph po. okay. So I inked it and then afterward I scan it and then ipiprint ko po siya sa watercolor paper. Now I use naman na parang laser printer. Nagpapaprint po ako nun. So once na napaprint ko na po siyang ganito, I can I can print like multiples kasi nga like it's a Xerox copy lang po. So multiples of this. And then afterward, I can color it in na like this. I So see. para siyang coloring book na advanced kasi I use watercolor, gouache, mga highlighters, mga markers. So ganun po siya. So for example, ito po sa jeep naman, ay sa tricycle naman. So ganyan po outline, then I color it like this. So ganun po siya. Okay. So Okay. nakailang na nga po ako naka 300 plus na po akong designs like this. So ito medyo mas ma-detail. Yeah. Oo. So I color it Naku, in mabusisi yan. Medyo Oo, mas matagal po siyang gawin. Yes. Ganun Oo. po. So, gaano katagal? Sinabi mo kanina na you needed an artwork overnight. Yes. So, So, gaano katagal mo ginagawa ang isang print at saka isang pang-coloring? yun nga po, I was able to, yung time na need namin siya the next day for an event, if I'm not mistaken, I painted 7 overnight. That's because yung Hindi ka natulog? Hindi po eh. As artist, di ba, medyo may mga ganun moments tayo na pag talaga sinipag ka. Pero it's more of, the best thing about watercolors is mamaya, tuyo na sila. So, what I did was, pero hindi mo sila pwedeng tutukan while they're wet kasi maghahalo masyado, mabubutas yung papel. Totoo. So, what I did was, painted one and then put it aside, pinatuyo ko, painted another, tapos parang paikot-ikot ko po. Nakatapos akong 7 the next day. And ayun nga po, since mga artists, minsan nahihirapan tayo benta ng works. So that was an eye-opener kasi after ko siyang gawin, the next day nakabenta agad ako ng isa. That's really what happened. And then, nagising po ako na let's say na, kaya naman pala natin gumawa as artist ng simpleng art that we did overnight as long as it's relatable and it's still maganda kahit maliit lang siya. And then that's what happened. Oh, speaking about benta, from your experience, ano yung mga themes at subjects ng pinakamabenta among your ukiyo-e works? Yeah, so sa akin po, yung isa pong pinakamabenta ko is yung, of course, Manila-based kasi parang they can relate. Although, I can say na may mga taga, let's say, ibang city din that they can still relate kahit Manila-based yung artwork. They can see themselves or other people they know. One of the bestsellers namin na artworks is yung what I call sawi, yung nagbebenta ng isaw. Kasi sawi, kasi binaliktad ko lang yung sa isaw. So, yung fried isaw. And yeah, it's one of the bestsellers. The other one is yung Blumentritt po na artwork ko. It's the city of Blumentritt na kita-kita nyo talaga yung mga tao na nandun. And then they especially like it because there's a lot of details. But I think it's because they can relate to the artwork. Even if it's not their own city, they can see their city, the hustle and bustle ng city nila, kahit kung saan man yun, about the artwork po. And so far, what would you consider yung iyong biggest break, kumbaga, as an ukiyo-e artist? Yes. Yes, with the same artwork, Blumentritt I made. It was exhibited sa Bencab Museum. I was invited there. Yung nag-manage mo sa amin, si Ma'am Gail, she was able to parang have my works recognized. And then nilakad pa niya kami. And then we were approved sa Bencab. So I had a one-man show there. So it's from typical na nagbebenta lang kami sa mga sides ng sa mga art markets, and then after ilang years lang
it skyrocketed agad sa Benka Museum. So it was really an eye-opener na when you make like artworks talaga na you love, of course, yung Manila, and then also people can relate. It actually is recognized by a lot more people. Ganun. Wow, how inspiring. Thank Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang artist and creator ng Manila Ukiyo-e Art Series na si Marius Black. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa pelikula, patuloy na inihahandog ng Cultural Center of the Philippines o CCP sa pagkikipagtulungan ng Society of Filipino Archivists for Film at ng ABS-CBN Sagip Pelikula, Cinema One at ng FPJ Archives ang seryeng CCP Cine Icons, Eddie Romero at 100 bilang pagkilala kay National Artist for Film Eddie Romero sa 100th birth anniversary nito. Isasagawa ang libreng screening ng kanyang classic fantasy film na Kamakalawa sa June 25 sa PUP Theater. Magkakaroon ng talkback pagkatapos ng screening. Para sa karagdagang detalye, bumisita sa social media pages ng CCP. Sa musika, bilang pagdiriwang ng 75th anniversary ng Philippine-South Korean Diplomatic Relations, inihahandog ng National Commission for Culture and the Arts at ng Korean Cultural Center Philippines ang libreng palabas na OST Symphony K-Drama in Concert sa June 29, ikadalawa ng hapon sa Metropolitan Theater, Manila. Sa pamumuno ni Maestro Hermenegildo Renera, tutugtugin ng Philippine Philharmonic Orchestra ang musika mula sa mga kilalang South Korean at Filipino drama at pelikula. Magtatanghal din ang Korean singer-songwriter na si Gaho at mga Filipino singers na sina Julie Ann San Jose at Zephanie Dimaranan. Samantala, bilang pagdiriwang ng 125th anniversary ng First Philippine Republic, inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost nitong nakaraang araw ng kalayaan, June 12, ang tinaguriang longest stamp na maaaring makapasok sa Guinness World Record. May sukat na 200 by 35 millimeters at pinamagatang Philippines First Republic in Asia. Ang naturang stamp ay naglalarawan ng mahahalagang bahagi sa kasaysayan ng bayan. Dinisenyo ito ni Roderick Derrick Makutay at may layout ni Jose Antonio A. Jaime. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang multi-talented writer and visual artist na si Marius Black. Okay, Marius, bukod sa iyong Manila Ukiyo-e series, you are also the founder of Kurosaku, Yes. a tandem art group with your wife Goada, who's here in the studio, where you create and self-publish your own comic books and graphic novels. So tell us more about the artwork that you do for Kurosaku. Paano ito nagsimula at ano-ano ang mga naging proyekto ninyo under this brand? So, kami po ng wife ko, yun nga po, like you said, pares po kaming artists. So, we really love like the Japanese art and culture din po. So, inspired kami creating comics and sa style ng manga. So, we create our own comic books. Gumagawa po ako ng comics and then my wife also makes her own comic books. We just basically make yung mga artworks na, or like comic stories na
yung sa kanya, slice of life. Ako po medyo mga mature theme yung mga ginagawa ko. And then at the same time, I also create art prints for our events. Kasi pag we attend like Comiket, like events, yung ginagawa po dito sa Philippines na art and comics market, we sell usually artworks, original art, kahit parang ano siya, hindi siya talaga mabenta kadalasan if you think about it. Pero we're able to make something like that, yung original art, more accessible to people by those kinds of events. And we also make prints. Yung what I did yun nga po sa prints na like ukiyo-e na style. We also have them like printed like posters. So para mas affordable pa po siya for people. So if you can't like buy yung mga ganitong klaseng artwork, there's always a print na we make that you're able to buy sa mga ganong events po. And aside from that, we also create art and poetry books. So with the artworks that I make, I also parang gumagawa din po ako ng mga tula sa kanya. May mga Filipino, may mga English poems, ganun po. So we're just trying to at least survive as full-time artists in the Philippines. Ganun po talaga. So we try anything na we can create po as artists po. Okay, you try everything. Pero saan nanggaling yung fascination sa manga? At saka all things, I guess, Japanese. Yes. Have you been to Japan? Oh, no, not yet po. Not yet? Okay. It's our dream po talaga ng wife ko na makapunta doon someday. But that's the beauty of it eh. Parang yung art can like transcend po. Parang kahit sa iba siya ginawa, as long as yun nga, maganda or beautiful. Parang madaming may inspire sa gawa niya. And for us, it's watching anime and then reading comics. It's the stories that they tell, no matter how simple. And then kahit sobrang lalim din or sobrang haba ng kwento, we really like parang nagustuhan talaga namin yung mga comics nila. Yoshihiro Togashi, yung gumawa ng Hunter x Hunter, and yung Ghost Fighter dito, yung Yu Yu Hakusho. So yung misis ko naman po sa One Piece. So it's more of yung ginagawa namin na what we love seeing and reading. Yun po yung tinatry namin be inspired by. Ganun po. And ano naman ang ginagawa ninyo para magkaroon ng Filipino flavor yung manga books? I see. So what we do is, bukod sa ginagawa namin Filipino yung language ng iba kasi we really like the language, yung ginagawa po naming themes for that is yung mga Filipino themes din po. Sa karamihan po. Or yung iba din po. Yung iba kasi, we make it more like parang sa suitable taste for other like clients namin or other readers like English speaking or yun lang po yung nababasa nila. Pero meron din po yung mga Filipino na, meron akong ginawa, ang title niya Delivery Boys. It's a parody ng mga fast food sa Philippines like Jollibee, ganyan, mga inasal. Tapos ginawa ko pong tungkol sa mga nagbabike na delivery boys yung kwento. So parang it's something na there's always you can find na talaga sa Philippines na unique na meron tayo that you can translate sa art po. Totoo. So balita namin meron ka ding mga art vlogs. Yes. Where you share your activities and tips on art making. Bakit mahalaga para sa iyo ang gawin itong mga art vlogs, and what particular topics do you like to talk about there? Yes, that's a very very wonderful question. Kasi what I do there is I notice kasi na, and for me I've also experienced this, yung ang hirap how to survive as an artist, especially sa Philippines. Maraming kilala na artists that they're doing well, pero karamihan na maraming artists na they give up with their art because they can't sell, they don't know what to do with their art. So I was compelled to make art to document how we make it so that other people can also survive. I guess parang ganito yung ginagawa niyo. You're asking like artists na how they create stuff so that you can inspire other people as well. So it's more of something na we want to share, na we don't want to, kami ng wife ko, ayaw namin siyang mawala, na walang na may natuto doon or walang nakaalam doon sa ginagawa namin. So that's why I make the, recently lang po kasi ng mga vlogs na art vlogs, and also podcasting. Yeah. I discuss about art din na what I think na dapat ganito, or I think you can also get something out of how to create
your art, what to say, ganun pa sa Okay, works okay. mo. Ganun. So I'm assuming na meron kang Facebook page, Instagram, yes po. YouTube channel, Yes po. all of that. Yes, no? meron naman po. Opo. Can you tell us how to search? We just search Marius Black? Yes, you can just look for me, Marius Black, sa YouTube, Facebook, Instagram, and my art style, Manila Ukiyo-e. So it's the word ukiyo-e in Japanese, and then just put Manila in front of it. So Manila Ukiyo-e or Marius Black. Just search for it sa social medias like Instagram and YouTube and Facebook. Po. Okay. So pag-usapan naman natin ang paghahanap buhay with your artworks. How do you sell your works? Sumasali ka ba sa mga comic book conventions, art festivals? Do you sell online? Yes, ma'am. So we of course sell our works online then we have a Lazada shop. So it's really nice, and then bukod doon we post it online then, and that's how we parang ganun po ako bebenta ng works. I post it sa Facebook page, and then if someone likes it, they buy it straight from there. Okay. Straight from the Facebook page. Straight from I the see. Facebook. Even my personal account, they buy it there. So Okay. it's dami talagang pwedeng magawa with the social media and with your art. We also yun nga attend po yung Comic-Con, Comiket events, and then also Toy-Con. So anything na we can be accepted na magbenta ng art kahit toy event pa siya. Yes. We try to, and then they actually accept us because they can recognize na it's still something people would like to buy for. Alright. At actually, maraming mga artists na asiwa sa pagbebenta ng sarili nilang obra, which, of course, is why they rely on galleries, agents, to do that for them, no? Pero ikaw, parang komportable ka naman to market your own artwork. So, what are the advantages and disadvantages of doing this on your own? So, nung una din po, I was parang hesitant to post my art online kasi nga I have like gallery connections din po. So, I was thinking na baka magalit sila dahil I'm posting it online then. But come to see na hindi naman po sila nagalit. I think it's as long as they have the artwork, wag niyo ibebenta sa iba kasi they have it. But most galleries now, they return your artwork after the show. And then if you have it, they don't have to parang hindi naman sila nagagalit pag ganun. They're okay with it then. And for me personally, parang gusto ko siya kasi it gives me freedom to create any art that I want. Kasi yeah, I do have yung ganito po, yung mga Manila Ukiyo-e, pero meron din akong mga artworks na about pusa. So maraming pong ganun, and then medyo dark na paintings na yung ibang gallery they don't like. So I can at least post them online and still sell them. Ganun I po. see. Okay. So, Alright. So, nabanggit natin kanina na isa ka ring manunulat. Tama. Okay? Jack of all trades. At katunayan ay meron kang isang tula na isinulat base sa iyong painting na Bloom. Pwede ba nating ito mapakinggan? sige po. Opo. Okay. Sige po. Nandito po siya sa So, yun nga. pakita mo muna. Is that Bloom? Yes, this Yeah. is yung Bloom and Treat na artwork ko. Short for Bloom. Bloom Short and form Treat. na Bloom and Treat. Yes po, Bloom. And double meaning po kasi siya dahil kaya Bloom kasi it's parang sa English, di ba? Bloom, like bloom, blooming. Kasi nung time po na ito, 2021 ko siya ginawa. Ito po yung kasagsagan ng pandemic. Walang tao sa Bloom and Treat. And in fact, if pupunta ka sa palengke, may pila ng ID para pumasok kasi nga para ayaw nilang maging magdagsa na ganyan. So it's something na nakunan ko, yung picture that I use for this reference, nakunan ko siya 2018, and then yun po yung pinaint ko this time para parang gusto ko sigurong bumalik siya sa ganyan, mag-bloom ulit. Yun po yung kwento niya. Parang ang laki naman yan compared to this. Yes. Ito mas maliit Yeah. na Bloom. Yeah, yun po yung Okay. mga art prints that we sell sa convention. So if you can't afford this, you can just buy our prints na we have para at least you can still have art in your home kahit hindi nyo po afford yung ganitong art. So that's our goal for artists and artworks. Okay. So, let's hear the poem. Alright, sige po. Poem ba siya o ano? It is tula po siya Tula. in Filipino. Opo. Aha, So, okay. Sige. yeah. Okay. Okay. Bloom. Bubukas, sasara, may nilang bulaklak,
uusbong muli. Ilang bahat bagyong dumaan, mamumukadkad pa rin paglipas ng ulan. Ilang sasakyan, kotse at jeep nang umabante at umatras sa iyong lansangan. Kahit gaano kaingay, kapag napasarap ang tulog sa traffic, ika'y lalakpas. Di man makaila ang baho ng kalsada mo, ito'y parang pataba lamang, kasiguraduhang ganda mo lang ay lalong uusbong. Daloy ng tao, nagmistulang baha, di mahulugang karayom, di man kapitbahay, lahat ay kapatid ko. Umuulan man ng bato, dito'y walang dibihasa na ang bulalakaw ay sa kamay ay di masasalo. Mandurukot, estudyante, santo't makasalanan, dito dumadaan, sapagkat ang daloy ay buhay, anuman ang iyong kulay. Bawat kilos at galaw, oras kay kamatayan, nakaw. Tinatanong ko ang aking sarili kung ano ang aking pipiliin, ba o tadhana, kumaripas ng takbo patungo sa daang tunay ako. Mga kableng animoy nagkokone-konekta, siya rin minsan ang naghihiwa-hiwalay, bumubulag, pumuputol ng liwanag ng kapwa. Kahit hindi nakakakitay, may nananaig pa ring ilaw. Bawat isa sa atin ay singhalaga ng sikat ng araw. Di bubuka, talulot mong sara kung hindi ka tatanggap ng tubig at hiwaga galing sa iba. Ganon din lahat ng gumagalaw, maliit o malaki. Kahit saan, pangdaigdig, lahat ng tao'y nangangaso, kahit hindi kumakain ng aso sa nangangaing asong mundo. Tayo'y parang di tulad ng mga langgam, di likas ang pagpila, magugulot burara, nag-uunahan ngunit ito'y pananaw lamang ng kapwang nasa lansangan. Di ba't kung ika'y lilipad, pataas at sisipatin ang kapwa sa baba, may makikitang ayos sa gulo. Pila sa loto, pila sa grocery, pila sa jeep, sa tondo o Blumentritt. Patunay na lahat tayo ang nais ay iisa, pupunta sa pag-usbong. Ipagbunga ang bigay sa atin, ipamulaklak ang hiram lang natin sa ating Ama. Wow! Maraming salamat, Mario, sa pagdalon mo dito sa aming programa and of course, for sharing that beautiful poem about Blumentritt. Thank you po, Ma'am Lisa. Thank you din po sa pagdalyan. And of course, we wish you more success in the future and in all your current projects and more power. More power to you. Salamat po. God bless po. Thank you po. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuhay Elizalde, nagpupugay sa Artistang Pilipino.